Pero, nagulat na lang siya nung bigla na lang may mabilis na humawak sa kanya galing sa likod. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ubok at bigla na lang ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa ating bida. Makikita natin na mabilis itong umepekto at mabilis na ring kumakalat sa buo niyang katawan. Kaya, para pigilan ito ay naghanda si Gang para gamitin ang isa sa mga Pachon secret skills. Bago niya ito magawa, nagsalita ulit ang leader at tinanong kung sa tingin ba talaga niya ay kaya niyang talunin ang lahat ng iyon at makarating sa kanya. Pinakita na rin dito ang Black Scorpion King na naglalabas ng malakas na aura at naghahanda na ulit para umatake. Ginamit nito ang pagkakataong ginawa ni Ubok para sa kanya kaya tumakbo na ito papunta sa harap ni Gang. Habang ginagawa iyon ay tumawa ito ng malakas at sinabi na ito na ang kanyang katapusan. Dahil sa ginawa ng siraulo ay bigla na lang nagkaroon ng napakalakas ng pagsabog. Hindi naman napahamak ang ating bida dahil bago ito tumama sa kanya ay naharang niya ang atake ng lalaki. At dahil sa lakas ng kanilang puwersa ay ang Black Scorpion King pa ang tumalsik patalikod. Hindi agad nito nalaman kung ano ang naganap dahil sa bilis ng pangyayari kaya nakatayo lamang ito doon habang nag-iisip. Pagkababa nito ng kanyang kamay ay doon na niya naramdaman ang kakaibang sakit dito. At dahil doon, napagtanto na niya kahit hawak ni Ubok ang ating bida ay nagawa pa rin itong harangin ang buong lakas ng kanyang atake. Sa kabilang banda naman ay makikita natin na hawak-hawak pa rin ni Ubok ang katawan ni Gang. Lumalabas na ang ugat ng ating bida dahil unti-unti na talaga itong nanghihina. Para makawala ay malakas nitong siniko ang tiyan ni Ubok. Napansin ni Gang na lumuwag ang hawak ng lalaki kaya pinwesto agad niya ang kanyang kamay sa likod ng nito. At sa isang swabeng galaw ay nahagis nito si Ubok ng napakalakas sa lapag. Para matapos na ito ay aatakihin na dapat ito ng ating bida gamit ang kanyang secret skill. Pero, naawa ito sa kanyang kaibigan kaya napatingin muna ito sa kanya sandali. Nakita naman ito ng kanilang leader kaya inisip nito na mabait talaga ang kanilang kalaban. Kaso lamang, hindi ganon ang mga kasamahan niya sa squad dahil ginamit ng isa sa kanila ang pagkakataong iyon para atakihin siya ulit. Kahit na distracted siya kay Ubok ay nagawa pa rin naman niya itong iwasan ng maayos. Hindi naman basta-bastang kalaban ang Black Scorpion King kaya nagawa pa rin itong tadyakan si Gang pagkatapos. Dahil dito ay tumalsik ng malayo ang ating bida kahit na nasalag niya ito ng diretso. Habang tumatayo ng dahan-dahan si Gang ay nakaramdam ito ng kakaibang sakit. Doon na niya napansin na palala na talaga ng palala ang kanyang katawan dahil sa skill ni Ubok. Bago pa ito may magawa, bigla na lang umikot ang kanyang paningin at sobrang nahilo. Lumipat naman bigla ang ating istorya sa alaala ni Gang nung kausap nito ang kanyang master. Tinanong nito kung maliban sa apat niyang target ay meron pa ba siyang kailangang ingatan pag nakaharap niya ito. Sinabi naman sa kanya ni Doko na sobrang daming napakalakas na martial artist sa mundo na hindi kabilang sa mga kilalang lugar. Nagtatago kasi ang mga ito sa mata ng publiko para maabot nila ang lakas na gusto nila nang walang nakikialam. Sinubukan daw niyang hanapin ang mga ito nung kalakasan niya pero isa lamang ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay ang nakalaban ni Gang nung huli, ang pinakamalakas na disipulo ni Doko yung si Sachon. Kaso, nung kinuha niya ito papunta sa Pachon clan ay hindi na maganda ang lagay nito kaya unti-unti na itong nanghina. Pagkatapos noon ay sinubukan pa niyang maghanap ng isang pinakamalapit sa kanyang lakas pero hindi na niya ito nagawa. Tinanong naman siya ng ating bida kung meron ba siyang partikular na tao o grupong hinahanap. Ayon sa matanda, marami daw siyang narinig na malalakas na tao sa iba't ibang parte ng martial arts world. Pero, ang gusto talaga niyang makita dati ay ang isang master na merong kapangyarihang humigop at kumuha ng lakas ng kanyang kalaban pag hinahawakan niya ang katawan nito. Bihira lang ang may alam dito pero ang tawag daw sa skill na yun ay energy-consuming skill. Sikreto itong pinapasa sa kanilang grupo kaya walang nakakaalam kung meron pa rin bang gumagamit nito sa ngayon o wala na. Pagkabalik sa kasalukuyan, makikita nating naiinis ang ekspresyon ni Gang dahil hindi niya masyadong sineryoso ang sinabi ng kanyang master dati. Hindi naman daw kasi nito inaakalang meron pa ring ganong skill at ang kaibigan niyang si Ubok pa ang may hawak nito.
Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang may umatake sa kanya gamit ang kakaibang sandata. Nakaiwas naman dito si Gang pero nasugatan ito dahil hindi pa rin masyadong maganda ang kanyang pakiramdam. Ang gumawa pala nito ay ang ibang grupo sa White Horse Squad na meron ding sama ng loob sa ating bida. Sabay-sabay nilang nilabas ang kanilang mga sandata at sinabi kay Gang na payback ito para sa kanyang ginawa dati sa kanilang squad. Sinabi ng leader ng grupong yun na ang utos sa kanila ng kanilang boss ay kunin ito ng buhay. Pero, hindi daw siya makakasigurado kung magagawa nila yon dahil sa galit ng mga ito sa kanya. Habang nag-iisip ang ating bida ay makikita natin na meron itong ginawa sa kanyang kamay. At pagkatapos noon, tinignan nito ng masama ang mga siraulo at sinabi na ngayon lang ito nangyari sa kanya kaya hindi niya alam kung paano niya tatalunin ang mga ito nang hindi sila mapapatay. Hindi natuwa doon ang mga sira kaya sabay-sabay na nilang inatake si Gang sa iba't ibang direksyon. Nakita naman ito ng Black Scorpion King at sinabi kay Ubok na bumagal na talaga ang galaw nito nang dahil sa kanya. Kaya, hindi na daw siguro siya kailangan para makuha nila ito nang walang problema. Napatingin naman ito sa likod nung narinig niyang nagsalita si Ubok. Sinabi nito na kahit wala pa sa kalahati ang nakuha niyang energy kay Gang ay ganun na ang katumbas nito. At ayon sa kanyang nararamdaman, ang ating bida daw ang pinakamalakas na taong nakita niya sa buong buhay niya. Kaya sa madaling salita, marami pa daw itong natitirang lakas para labanan ang kanilang mga kasama. Pagkasabi noon ni Ubok ay naramdaman nila na bigla na lang gumalaw ang lapag. Napagtanto agad ng dalawa na si Gang ang dahilan noon kaya tumingin sila sa kanyang direksyon. At dahil sa ginawa ng ating bida, bigla na lang nagkaroon ng napakalakas ng liwanag sa lugar na iyon. Makalipas lamang ang ilang segundo ay unti-unti nang nawala ang ilaw at nakita na tumalsik na palayo ang lahat ng sumugod sa kanya. Pinakita rin dito kung ano ang nangyari sa lugar na yun nang dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Tabachoy. Nung nakita ito ng Black Scorpion King ay hindi ito makapaniwala sa totoong lakas ni Gang. Pero, sinabi ni Ubok na kung ipagpapatuloy niyang gumamit ng ganong kalalakas na skill ay hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Sigurado naman daw siya na alam din ito ng ating bida pero sa itsura nito ay parang wala na siyang pakialam. Kung mag-iisip lang daw ito ng maayos ay ang pinakamaganda niyang gagawin ay tumakas muna sa kanila para hindi siya mamatay nang hindi man lang nasasagip ang kanyang mga kaibigan. Pero, nagulat ang lahat ng nandoon nung kinausap ulit sila ni Gang ng dahan-dahan. Nawala ang galit nito sa kanyang mukha at kalmadong sinabi na kung hindi talaga sila titigil, tatapusin na niya ito sa susunod niyang atake. Bago iyon ay lumipat muna bigla ang ating istorya sa isang bundok na medyo malapit sa lugar ng ating bida. Sa taas nito ay makikita natin ang leader ng mga siraulo at ang iba niyang mga kasama. Alam kasi niya na sa mga oras na yun ay naglalaban na sa baba ang ating bida at ang White Horse Squad. Nagulat ito nung nakita niya na bigla na lang may namuong malakas na aura sa lugar na yun. Pagkatapos noon ay nanlaki ang kanyang mga mata nung nakita niya ang skill ng dati niyang master na Black Tornado. Akala nito ay doon na matatapos ang kanilang laban pero meron itong kakaibang nakita. Meron kasing mas malakas na tornado ang lumabas ngunit hindi ito galing sa kanilang master dahil iba ang kulay nito. Tumingin ito sa direksyong yun sa huling pagkakataon at makalipas lamang ang ilang sandali ay umalis na rin. Sa mas malapit na lugar naman sa laban, makikita natin na meron din palang nanunood doon na ibang grupo. Inutusan sila ng kanilang boss para magmatsyag pero hindi nila inaasahang magiging ganun kalakas ang laban. Sinabi niya na ang huli niyang nakita ay ang malakas na skill na ginagawa ng ating bida. Pagkatapos noon ay nagkaroon na lang bigla ng napakalakas na aura sa kanilang harapan. Sinabi ng isa sa mga iyon na madadami sila kung hindi sila lalayo ng konti. Bago pa nila ito magawa ay bigla na lang nagtagpo ang dalawang malakas na skill kaya nagkaroon ng napakalakas na ilaw at pagsabog. Bago sila tuluyang makaalis ay tumingin muna ang isa sa kanila sa likod para malaman nila kung ano ang nangyari. Doon ito nakita na ang may gawa pala ng isa pang napakalakas na aura ay si Ubok. Ginamit kasi nito ang nakuha niyang energy sa katawan ng ating bida at ginamit ito kasama ng sarili niyang lakas para labanan ang Black Tornado skill.
Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na sa ligtas na lugar ang dalawang siraulo. Pero, dahil sa nangyari ay wala na silang makitang kahit na ano. Pagkabalik sa pwesto nila Gang ay makikita natin na unti-unti nang nawawala doon ang makapal na usok. Hindi makapaniwala ang Black Scorpion King na kahit ganun kalakas ang ginawa ni Ubok ay siya pa rin ang unang nanghina. Nakatayo pa rin kasi ng maayos sa kanilang harapan ang ating bida na para bang kaya pa nitong makipaglaban. Kaso lamang, bago pa sila maghanda ulit makipaglaban ay bigla na lang nahulog si Gang sa lapag at nawala ng malay. Pinakita ang katawan nito at mukhang tuluyan na itong natuyo dahil sa kapangyarihan ni Ubok at sa paggamit niya ng lahat ng natitira niyang energy. Merong kakaibang ekspresyon ang mukha ng leader ng White Horse Squad pero sinabi lang nito na kasalanan nito ng ating bida dahil lumaban pa siya sa kanila. Kung meron lang daw sana silang konti pang oras ay makakahanap pa sana sila ng iba pang paraan. Pero dahil wala na, inutos na nito sa kanyang mga kasama na siguraduhin nilang wala na talagang malay si Gang at pas-asa nito para makasigurado. Pagkalipas ng isang buong araw ay makikita natin na lumipat na ang ating istorya sa leader ng mga siraulo. Dumating na kasi doon ang dalawa niyang tauhan na inutusan niya para sundan ang White Horse Squad. Tinanong agad nito kung ano ang nangyari at kung matagumpay ba ang squad sa kanilang misyon laban kay Gang Yung. Bago pa makapagsalita ang mga ito ay bigla na lang may pumasok sa kwartong yun. Nagbigay ito ng galang sa kanilang boss at sinabi na nandoon na daw ang White Horse Squad. Pinakita dito kung nasaan sila at ang lugar na yun pala ay ang headquarters ng kanilang grupo. Sa kanilang harapan, makikita dito na nandoon na sila Jin kasama ang ating bida na nakakulong sa maliit na kahon. Dahil hindi alam ng kanilang leader ang itsura ni Gang ay kailangan pa nitong makasigurado. Kaya, sinabi nito sa isa niyang kasama na tignang mabuti kung yun ba talaga ang kanilang hinahanap. Pagkalapit nito sa kulungan ay nakita agad niya ang malalang kondisyong ng ating bida. Nung nasuri na niya ito ng maayos ay sinabi agad nito sa kanyang boss na hindi iyon ang kanilang hinahanap. Ibang-iba daw kasi ang itsura nito sa nakita nilang tabatsoy nung nakaraan. Natigil naman ito sa kanyang sinasabi nung bigla na lang siyang sinakal ni Ubok. Sinabi nito sa siraulo na alam nilang sinusundan sila ng mga ito nung nakipaglaban sila kay Gang. Kaya, alam daw nila na umalis sila doon bago ito matapos kaya hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang siraulo dahil makikita natin na ginamit niya dito ang kanyang kapangyarihan. Hindi na nakapalag sa kanya ang lalaki kaya makalipas lamang ang ilang sandali ay binitawan na niya doon ang kanyang katawan. Nung nakita ito ng kanilang leader ay mapapansin sa kanyang itsura na hindi ito makapaniwala. Nilapitan naman ng kanilang mga kasama ang siraulo at napansin nila na kahit na ganun ang kanyang itsura ay humihinga pa rin ito at buhay pa. Habang inaalis nila ito sa gitna ay napagtanto ng kanilang leader na ang skill na yun ay ang kinakatakutang energy-consuming skill. Kaya, sinabi nito kay Ubok na kaya pala ganun ang itsura ng ating bida ay dahil sa kanya. Mayabang nitong sinabi sa siraulo na tama yun at kung gusto niya itong masigurado ay pwede naman daw niya itong gawin sa kanya. Inisip nito na hindi naman na yun kailangang dahil meron siyang paraan para malaman talaga kung yun ba ang kanilang hinahanap o hindi. Kailangan lang daw nila itong ilabas sa kanyang kulungan at ailapit ito sa kanyang harapan. Hamarang naman sa kanilang gitna ang leader ng White Horse Squad at sinabi na meron muna siyang kailangang gawin. Bago nila makuha si Gang ay kailangan muna nilang ipakita sa kanya ang kanilang pinanggako. Habang nakangiti ng konti ay tinanong nito kay Jin kung ano ang sinasabi nitong pangako. Tinanong naman nito sa siraulo kung ulyanin na ba siya dahil ilang araw pa lang daw ang nakakalipas nung pinag-usapan nila iyon. Bago daw nito ibigay sa kanila ang kanilang gusto ay kailangan muna nilang ipakita sa kanya ang ebidensyang ligtas na ang kanyang nanay. At habang hindi daw nila ito nabibigay sa kanya ay hinding-hindi nila makukuha si Gang Yung. Pinilantik nito ang kanyang dila at tinanong sa babae kung sigurado ba siya na pinanggako ba talaga niya ito sa kanya. Lumipat naman saglit ang ating istorya nung pumunta ang mga siraulo sa loob ng White Horse Squad. Bago magsalita, nilagay muna ng kanilang leader ang isang sulat at isang pendant sa gitna ng kanilang lamesa.
Nung tinignan ito ng leader ng White Horse Squad ay nakilala agad nito ang sulat kamay ng kanyang nanay. Nakasulat doon na hindi pa rin maganda ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang sakit. Sinabi din nito na ang jade pendant na yun ay ang natitirang alaala nila sa kanyang tatay kaya kailangan daw niya itong alagaan. Ayon sa sulat, ang lalaking magbibigay sa kanya ng mga ito ay ang may-ari ng kanilang tinitirahan sa ngayon kaya kung pwede daw ay sundin nito ang kanyang mga gusto. Napagtanto naman agad ni Jean ang ginagawa ng siraulo na pag-hostage sa may sakit niyang nanay. Natuwa naman doon ang leader at sinabi na siya nga talaga ang pinuno ng White Horse Squad dahil matalas ang kanyang isip. Pagkatapos noon ay natuloy na ang kanilang usapan at sinabi na nito kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkabalik sa kasalukayan ay doon na naisip ni Jean na mukhang naloko siya ng siraulo. Tinanong nito kung sa simula pa lamang ba nung umpisa ay wala na talaga siyang balak gawin ang kanyang pangako. Pinaliwanag naman sa kanya ng leader na ang inisip kasi niya ay hindi na niya ito kailangang gawin. Hindi daw kasi nito inaasahang ganun ang mangyayari at madadala talaga nila doon ang kanilang target. Ang gusto lang nito ay subukan ang lakas ni Gang at kung siya ba talaga ang huling disipulo ng kanilang master. Dinagdag pa niya na wala talaga siyang tiwala sa White Horse Squad kaya ginamit niyang hostage ang nanay ni Jean para wala silang gawing kalokohan. Kaya nung ginawa rin nila sa ating bida ang kanyang ginawa sa kanila ay namangha daw talaga ang siraulo. Habang walang nalalaman si Gang ay kinuha ng kanilang squad ang lahat ng malapit sa kanya at inatake ito ng sabay-sabay bago pa siya makapag-isip ng maayos. Hindi naman na natutuwa doon ang babae kaya galit niyang sinabi sa leader na hindi siya pumunta doon para pakinggan ang mga palusot ng siraulo. Kaya, kung hindi daw nila tutuparan ang kanilang sinabi ay hindi niya ibibigay sa kanila ang ating bida. Nung nakita nito na seryoso si Jean ay sinabi nito na kung ganun, sasabihin daw niya sa kanyang mga kasama na huwag nang bantayan ang kanyang nanay at pabayaan na. Pwede daw siyang magpadala ng mga tao doon para makasigurado pero habang naghihintay ang kanilang sagot ay kailangan daw muna sila nitong ikulong. Tinanong naman siya agad ng babae kung bakit pa nila yun kailang gawin. Pinaliwanag ng siraulo na wala daw kasing kasiguraduhan na hindi sila nito aatakihin kung nalaman nilang ligtas na talaga ang kanyang nanay. Magsasalita na sana si Jean pero inunahan siya ng leader at sinabi na kung hindi sila papayag doon ay wala na talaga siyang magagawa. Kaya, kung siya daw sa kanya ay sumunod na lang sila bago pa mawala ang kanyang magandang offer. Bigla namang napatawa ng mahina ang babae dahil sa kanyang napansin. Bakit daw kaya takot na takot ang isa sa apat na leader ng dating Patchen clan sa White Horse Squad? Natawa din naman doon ng siraulo at sinabi na walang kwenta ang kanyang pangaasar dahil mas mabuti na daw ang sigurado. Nung hindi na nagsalita ang babae ay inisip na ng leader na pumapayag na ito sa kanyang gusto. Kaya, pinalapit na niya doon ang kanyang mga kasama para ikulong ang mga iyon at dalhin sa loob. Pagdating nito sa kanilang harapan ay pinataas agad nila ang kamay ng dalawa. Kahit gusto nitong lumaban ay kailangan niyang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang nanay. Dahil doon, sinunod na lang nito ang mga siraulo kahit labag ito sa kanyang kalooban. Napatingin naman ito ng mabilis sa taas dahil narinig niya ang isang malakas na tunog ng ibon. Hindi ito nangyayari sa lugar na yun kaya pati ang leader ng mga siraulo ay napatingin. Nung nakita niya na wala namang kakaibang nangyari ay tumingin na ulit ito sa harap. Pero, nagulat ito nung nakita niya na bigla na lang pinatulog nila ubok ang kanyang mga kasama. Pagkatapos noon ay tumingin na ang mga ito ng masama sa kanilang direksyon dahil handa na silang lumaban. Nagtaka naman dito ang leader kaya tinanong nito kay Jean kung sumuko na ba talaga siya sa kanyang nanay at tinanggap na ang kanyang kamatayan. Ngumiti naman sa kanya ang leader ng White Horse Squad at sinabi na hindi naman yun ang kanyang ginagawa. Hindi alam ng siraulo kung bakit bigla na lang nagbago ang kanyang isip kaya nag-isip muna ito sandali. Doon na nito naalala ang nangyari kanina nung dumating doon ang isang ibon at malakas itong gumawa ng tunog. Napagtanto nito na nahanap na siguro nila ang kanyang nanay at ang ibong yun ang kanilang signal. Ang lahat pala ng kanilang ginagawa simula umpisa ay para lamang gumawa ng oras para matapos agad ang kanilang plano. Makikita na sa kanyang mga mata ang galit pero tinanong nito kung sigurado ba talaga siyang naligtas na ang kanyang nanay.
Hindi daw kasi basta-basta ang kanyang mga kasama na nagbabantay sa doon. Alam naman ito ng babae pero sigurado daw siyang kaya ito ng kanyang pinadala doon. Kaya, simula daw sa mga oras na yun ay ang kailangan na lang niyang isipin ay ang kanyang sarili. Sisiguraduhin daw kasi ni Jean na pagbabayaran nito ang lahat ng kanyang ginawa at ang paggamit nito sa kanyang nanay. Naisip nito na mukha wala na siyang magagawa kaya pinitik na nito ang kanyang daliri. Pagkatapos noon, bigla na lang lumabas sa likod ng White Horse Squad ang isang malaking nilalang na galing sa lapag. Bago pa ito makagalaw, pinuntahan agad ito ni Ubok sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang leeg ng monster at agad ginamit ang kanyang energy-consuming skill. Pero, nung nakuha nito ang kanyang energy ay bigla na lang may kakaibang naramdaman si Ubok. At dahil doon, nagawa siya nitong tamaan ng malakas na suntok sa mukha. Pagbagsak nito sa lapag ay inisip agad niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng kanyang katawan sa kanyang nakuhang energy. Bago pa siya matulungan ni Jean, meron ding lumabas na dalawang monster sa kanyang harapan. Habang inaatake siya ng mga ito, sinabi ng siraulong leader na alam daw niya na matagal na silang iniimbestigahan ng White Horse Squad dahil kay Gang Yung. Kaya, kahit ano daw ang mangyari ay uubusin rin naman talaga nila ang squad na iyon pagkatapos nilang patayin ang ating bida.